Hello? Hey, hello, what you doing, P? Good morning. It's now July 16, 2025, and I'm set to enroll. Mag-enroll ako ngayon. Pero may mali kaming step, which is, dapat pala nagpapasa muna ng requirements bago mag-enroll. Then, yun. So, madedelay ako. Pero siguro hoping na honest lang naman. Dahil hindi ko nga napasa yung requirements. So, I have to pass my requirements first before ako makakapag-enroll. Hindi ako pwedeng dumalas sa enrollment dahil isa-isa steps. So, yun. I don't know what happened, pero naguluhan ako. Nagkamali sa process. Hindi namin nag-gets na need pala na magpasa muna ng requirements before mag-enroll. I mean, gets ko naman na kailangan magpasa muna ng requirements para makapag-enroll kasi nakalagay naman doon, you can't enroll if hindi ka pa rin papasa ng requirements. Pero hindi ko alam na before the set date or the scheduled date for enrollment, dapat na ipasa mo na. Akala ko kasabay-sabay yun. So, yun. Medyo may mga bagong pakulo. Pero yun, hindi kasi talaga siya na-gets na need para na ipapasa mo na siya before yung schedule. So, yun. Kailangan namin pumunta doon ng mas maaga kasi sa scheduled na oras. Kasi nga, may mali nga sa process ko. Right now, hinihintay ko na lang yung signal na alis na kami para makaalis na kami kasi naka-ready na rin naman ako. Nakabihis na ako, naka-ready na yung mga gamit ko. Alis na lang talaga ang kulang. So yeah, wish us very smooth na enrollment, admission, kung ano man tawag doon. Yeah. I'll get back to you soon na lang. If ever, sana makapag-video ko habang nandun. Kasi if hindi, ibig sabihin nun, nangangarag ako. At ito na namang 4 na sulok na kwartong to, makikita nyo. So, yun. Pero bago yun, mag-fit check muna ako. Ang bilis ang transition. Sorry, makalat yung likod kasi hindi pa ako nag-release ulit ng kwarto. So, here's my feet check. Kita nyo ba? Feeling ko hindi. So, yeah. So, let's go with this top. This top is, I don't know. Hindi ko alam kung saan galing kasi sa pinsan ko to. Pero sa damitan ko. So, ginamit ko. Galing ko, diba? And this pants, hindi nyo kasi kita eh. This pants, yan, ganito kahaba. It's from Mossimo. And, hindi ko naman tawag dito sa pants na to. I think it's straight pants. Hindi kasi, I don't think it's flare. Kasi, hindi naman siya pag ganun. Kasi, diretso siya. Ganun. And, my shoes is from Nike. It's Air Max. I forgot. Basta Air Max siya. And then, I have the specs from Starfinders. I have my watch na regalo sa akin. Same goes with my necklace. Regalo lang din. This one is bigay lang din. And ito, kinuha ko sa pinsan ko. And this earrings is from Starry Night. Yun yung parang nauusong shop for pearl earrings. So, yeah. And I have this chuk-chuk from a friend, which is a gift nung birthday ko. Sana nakikita nyo. Hello? Hindi ako kinakabahan ako. I don't know. Pero mas naman yung kaba kasi di ko alam talaga kung anong mangyayari if ever
baka hindi ako mapag-enroll dahil nga wala akong requirements. And nagkaka-problema pa yung phone ko kasi hindi ako makapasok sa portal ko, admission portal ko. I don't know, makikita yung enrollment permit. Kasi dapat pala, pag nakapagpasa ka ng requirements, meron ka ng enrollment, tsaka pa lang lalabas sa enrollment permit mo. Hindi nga ako nagpasa ng requirements. So, I don't have an enrollment permit. So, we therefore conclude na dapat talaga nakapagpasa ka na ng enrollment mo ng requirements mo before ka mag-enroll. Kasi up until now, wala. Kasi tas ang bagal pa ng signal namin. So yun, babalik na lang talaga ako sa inyo mamaya. Dahil hindi na ako mapakali. So yeah. I'll see you guys later or tomorrow. Hey, hello, what you doing, P? So, today, it's still July 16, and kakauwi lang namin galing sa enrollment. Well, not really sa enrollment, pero kasi nag-lunch na rin kami sa labas. Since anong oras na rin kami natapos sa school, mga 12 na rin kasi kami nakaalis ng Lasal kanina, and dumiretso na kami to have lunch, and kakauwi lang namin. Hindi naman ganun kahirap yung enrollment. Like, sobrang bilis lang talaga ng process. Like, you wouldn't imagine. Sobrang bilis niya. Like, after namin sa registrar, sa pagpasa ng requirements, nakapunta agad kami sa registrar. Tapos, yun, after sa registrar, nakapagbayad din naman agad kami ng partial payment namin. And then, after that, na kami, parang I forgot pero sa ID yun. Tapos, after nun, nasa, na kami, nag-orientation, hindi naman orientation talaga. It was about, yung about sa mga fraternities, like something like mga kasunduan. And, I'm officially enrolled. Guys, first year na ako. Hindi pa naman nagsastart yung klase. Pero, you know, it's still, you know, new and I don't know what to feel. I actually feel pressured na ito na nga, magsastart na ang aking another journey. Wait lang, nag-ayos lang ako ng aking planner. Kasi, hindi ko siya na-update. Yung planner ko, hindi ko na-update sa mga pangyayari. Tira na. Wala nga dito sa planner ko yung enrollment date. I-update ko lang siya. Kahit na nangyari na. Tapos i-update ko siya sa another schedule. Since may mga bagong schedule. Sorry, ang dumi ng paligid. Pero wala tayong choice. Yan ay lang. I have new schedules kasi. Yan, meron akong medical sa July 25. Tapos, meron din akong ID picture sa August 5. So, I have to update this thing para updated ako. Ano daw? Para lang, keep na nakikip posted ako sa kung ano yung mga nangyari. Parang ginagawa ko na rin sa diary actually kung like yan, nagalagin na ako niya sa event na yun, ano yung naramdaman ko after nun, yan. Yan, parang ganyan, kunyari, graduation, nagalagyan ng congrats self, ganyan.
Ganon. Nagre-ready tuloy. Parang bibigyan, yan, kagaya na to, family outing, ang tag nasabi ko lang, super enjoy, ganon. Meron pa ako, which is yung August 11 to 15, yun yung aming freshman orientation. Though meron na rin naman ako sa cellphone itong mga schedule na to. Pero, of course, iba pa rin if nakasulat. You know, para may backup ka na baka mali yung nakalagay sa ganito. At least may titingnan akong preference kung ano man talaga yung talagang totoong schedule. Para kahit ano ko tumingin, meron akong kalagay. Tapos, ang aking official na start ng klase is August 18. Yun yung schedule ko bago magpasukan. And also, meron na rin akong, hindi ko alam kasi kung pwede ko siya ipakita, pero meron na rin akong schedule ng klase. If nakikita nyo, thank you. If hindi, okay lang ba? Meron akong schedule ng klase. Yun yung bibigyan ko ng pansin later. Ako yung mag-ready ng aking schedule. Para hindi ako malito dito. Kasi yung nakalagay dito, halo-halo. As what I'm saying, hindi siya naka-organize sa days of the weeks. So, ako mismo yung mag-aayos sa kanya. Para din sure, meron din ako ditong kalendaryo for sure. Hindi ko alam kung naipakita nyo sa hindi ko alam kung naipakita ko na sa inyo to before, pero meron po akong calendar na maliit to keep me posted. And nga pala, I forgot to include sa kaninang clip is yung uniform namin. Wala akong picture na suot ko siya kasi sinukat ko siya ng magkahiwalay kasi masyadong busy yung place. So, talagang sobrang gulo. Hindi na alam nung iba kung sino yung aasikasuhin nila. So, minsan una yung blouse, minsan una yung bottom. So, ito yung uniforms ko. Kasi sabi, record na daw yung uniform. Record na daw yung uniform. So, we have a uniform. Kasi meron naman daw wash day. So, yeah, may wash day naman daw. So, yun. Meron lang ako ditong blouse. This is our blouse. Parang normal lang din siya na polo. Pero this time, may yung tawag dito, parang embroidery ba tawag siya? So, yun, nakatahi na de la Salle. So, I'm officially a La Sallian. Pero hindi ko ba masasabi yan kasi wala pa ka ID. And yung size na kinuha ko is large. Kasi, mas gusto ko yung hindi gaanong ka-fitted sa akin. Kasi nung sinukat ko yung medium, medyo kumilos ako. Like, naging open tong part na to. So, it's a no for me. But at the same time, kasi hindi ko rin alam yung status ng katawan ko ngayon if mabilis bang ako magpapayat or hindi. Pero here siya. Later, isusukat ko siya para ma-visualize yung itsura niya. Or if hindi ko siya masukat, ipapakita ko na lang yung pictures nung mismong uniform. Para lang magkaroon kayo ng idea kung ano itsura niya. So, hindi na pala mag-English. Ano itsura niya kapag ka-suot siya. And next is I have this skirt. And I'm in the size XL. So, yun. Skirt siya. Parang, yeah, skirt siya sa harap. And then, dun makita yung short sa likod. It's super, super cute. I think this is the type B. I hope I'm not mistaken. But, yan. We have our type A, type B. Oh, no. And type C. And type C. Yeah.
Ito nga yung type C pala. Ito yung type C. Yeah, type C na optional, which is a skirt. But of course, at the same time, I have my pants. Nag-purchase din kami ng pants. Oh no! Haha! Hindi ito ang pants ko! Oh no! Kailangan namin ibalik to. Kasi, hindi kasya sa akin ng large. Babalik to. Ibabalik. So yun, hindi ko siya sukat. So, ibabalik ko. Dito naman tayo sa PE. We have this, PE top. Nag-go na lang ako sa medium na size since as you can see, malaki naman yung size ng medium and it's enough for me. It's good naman for me. Hindi na ako nagdalawang isip to go for it since it's good naman. Hindi ko na siya ibabalik dito. And the pants. For sure naman, isusuot ko pa rin naman siya. I mean, isusukat ko siya today. So, it's just like the same jogging pants I have with my previous school. Parehong jogger and parehong ibusa. The difference is the school. And I also bought lang intermediate pads, which is yellow and business pad. Yellow pad and white business pad. Hindi naman ako maarte sa hotel. So, I don't go with any available brands. Hindi talaga ako maarte sa hotel. Maliban lang siguro if magiging maarte yung teacher ko. So, I have to go with what he or she wants to go with. Bahala na. Kung ano yun. I'll see you guys later or tomorrow. Bye! Hey, hello, how you doing, P? And hey, hello, good afternoon, everyone. So today, we're going out again. And it's July 17. Aalis ulit kami. After kahapon, enroll kahapon. Now it's me going out once again. Punta kaming bayan today. Since I'm going to cut my hair again. Since it's going to be a start of a new journey, I'm going to enter that journey with a new look. Before ako mag-shoes, I think it's time for a feet check. Feet check ko today is this top. I think this is from Lovito. I think Lovito to binili ng pinsan ko. Sa pinsan ko ulit to. Like kahapon. Pero yeah, sa pinsan ko to. Then this one is from Lee. Itong skirt ko. Yeah, skirt. It's from Lee. And this watch is from my father. Got it ulit. And same necklace as yesterday. And same earrings as yesterday as well. And ang aking shoes ay this one. It's from Nike. It's Court Vision. Like, yeah. It looks like the Panda Air Force Jordan pala. Jordan Panda, if I'm not mistaken. I will be using this bag. This was also a gift. Kasi ito yung pinaka-lightweight ko na the common keychains I bring
every time I go out, it was this silver thingy. I forgot. Ano yan? And a crocheted head na inspired sa aking photo shoot and alcohol. The common keychains I bring every time I go out, it was this silver thingy. I forgot. Ano yan? And a crocheted head na inspired sa aking photo shoot and alcohol. And winalay ko nito is of course my wallet and my phone na ginagamit ko ngayon. Yun lang yung laman niya. So yeah, maybe I'll see you guys later or tomorrow. Bye! Hey, hello, how you doing, P? And hey, hello, good evening, everyone. And yeah, so today it's August 7, Thursday, and this is a very rush na vlog lang since it's already Thursday and sa Monday magkakaroon na kami ng orientation, and it would be a week-long na orientation sa school before the official start of the classes. Tama ba yung grammar ko? This vlog was about my preparation for college. So, lahat ng mga naging preparation ko or lahat ng mga ginawa ko before yung official na start ng college era. So, today I'm here since I was going to do my activity. Actually, nagulat din ako na may pa-activity na pala. So, nasa portal na siya, na ano ko na yung portal ko. And I think dapat before magsimula yung klase, kailangan na gawa na namin to or nasagutan namin to. So, yun, before ko siya gawin, kasi for sure mabibisi na ako dito sa gagawin kong to. So, I will be showing you, since preparation to, so before magsimula yung klase, may nabili na rin ako mga gamit. Like, nung last time, nakabili na ako ng aking mga yellow pads and also a business pad, if I'm not mistaken, yun ata yung tawag doon. Nakabili na ako noon. So, this time, I bought a school bag. Well, hindi siya kagaya ng dati kong school bag na backpack siya. But this time, it's more of a shoulder bag, a cutesy bag, a uni bag. Ano daw, namubulong na ako. Uni bag. So, ito yung nakikita ko sa TikTok na sobrang hype, na sobrang ang daming bumili, ang daming ano. Pero before ko, nag-repurchase lang ako nung isang, nag-repurchase lang ako nitong bracelet ko. Since, if you're going to look back sa aking old vlogs or sa aking old videos, meron akong sinusuot na bracelet doon everyday nung mga first week ata or second week ng senior high, nung grade 12. May sinusuot ako doon, tas hindi ko sure kung may papakita yun, pero mga ilang consecutive vlogs nawala siya since, pero kasi noon, nawala yung bracelet na yun, and yun yung parang pang everyday ko na bracelet. So, I repurchased it. It was actually from Cali. Yan, from Cali. And ito yung parang sobrang mura pero non-tarnished siya. So, any other kahit anong gawin ko, hindi siya nag-fade. So, yun yan, non-tarnished. So, yun. This was yung bracelet na beaded lang. Actually, beaded ba ito? Hindi pala beaded tawag ito. It was the bracelet lang na may mga circle, bulog-bulog siya. I forgot ko anong tawag dito eh.
If makikita ko ano tawag dito, I would put it on my description box if you're interested sa bracelet na to. Pero ito yung talagang sobrang tumagal sa akin na bracelet. Actually, hindi ito yung mismo, pero yung bracelet na una kong pinurchase, last Christmas pa yun, like, Christmas 2024? Ay, 2025? Ay, hindi. Christmas 2023. Christmas 2023 ko siya binili. Tapos, nawala lang siya, kaya hindi ko na siya nagagamit. Pero, kahit na acidic ako, hindi ko alam kung tama ba yung term, pero sobrang, yung pawis ko kasi mabilis yung mga fake, jewelries kapag sinusuot ko, either silver or gold, ang bilis nilang kumupas sa akin. Like, kahit isang beses ko lang siya gamitin, magugulatan lang kapag uwi ko, nagiging green na yung niya, minsan nag-iiwan pa ng bakas sa kung saan siya sinuot. So, ever since nabili ko yung Kali na bracelet na to, naging naging pang matagalan ko siya, naging pang everyday ko siya na sinusuot. And then, hindi siya talaga nag-fade, and if kung hindi siya nawala, panigurado hanggang ngayon buhay pa siya, or hanggang sa magdadaan pang taon, okay pa siya. So, yun, nag-repurchase lang ako nito since nawala nga yung akin. And actually, nung Christmas din na yun, bumili ako noon para sa mga pinsan ko. So, 3 kaming may ganito. And yung kanila, nandun pa, syempre, akin lang naman yun nawala. So, yun. Ito yung magiging pang everyday na bracelet ko ngayong college. And this time, I have my uni bag. And as you can see, nakita niyo naman kung anong brand niya. It's from Mumu Select. And sobrang dami kong pinagpilian na bag na to the point na talaga hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Kasi sobrang daming magagandang bag ngayon na lumabas. Like the Hubo bag. And also from Mumu Select din yun ang mga pinagpilian ko. And also from Lovito. Pero this took my interest since hindi naman sa sobrang hilig ko sa drawstring na bag. Pero kasi siya, parang sobrang onti lang, hindi naman sobra kasi isa lang talaga yung drawstring na bag ko na meron ako. So this bag took my interest kasi nga drawstring bag siya, tapos pwede rin siyang maging normal na bag lang. This is the Mumu Select na, I forgot that name eh. So yun, kagaya ng bracelet, ilalagay ko na lang din sa description description box kung anong tawag sa bag na to, or also sa screen mismo nakalagay ko anong klaseng bag to. So ito yung from Mumu Select, tas sobrang ganda niya. This was the brown one, and nakita ko rin yung mga reviews para dun sa red or burgundy red. I don't know if I'm right sa mga colors, pero yun yung red nila. And out of stock siya. Nung nakita ko tong bag na to, before ko siya i-check out, ang mga available colors na lang was this one, the gray, and the pink one. So parang binasa ko siya sa kung ano yung pwedeng pang matagalan, and also for everyday outfit din sa school, since we have our uniform and Wednesday lang yung aming wash day. So parang this is the safest color to go with for everyday na school. Though I have my other bags din naman na pwede kong gamitin na meron na ako. Pero of course, having a new bag for school year was really a tradition for me. Pero since nga college na ngayon, so parang for me, parang it's not really practical since hindi naman din ganun kalaki yung bag. Hindi ganun kalaki yung bag na kailangan, and hindi ganun kadami yung gamit na dadalhin ko everyday. So parang for me, it's not practical. Also for my parents, it's not really that practical, like unlike nung high school, elementary. So talagang every year bibili kami ng bagong bag since of course may yabang kami. Pero yun nga, since parang yun na yung naging tradition, so parang hindi ako sanay na wala akong bagong bag. Pero yun nga, since di ko rin naman alam kung bakit ganun yung sunod-sunod na lumabas sa FYP ko. So sunod-sunod lumabas sa FYP ko
yung mga university bags na ginagamit ng mga influencers, they are really indeed an influencer kasi na-influence na ako to buy a new bag kahit na wala na sa plano. And yung details lang naman niya is S here. I think it's for the term select since nakita ko rin sa dito, sa ibang mga reviews na this was an imitation of the Mosdoom na bag din. And din naman sa Mosdoom, it was letter M. Tapos may period lang din kasama. So, pero, if based on sa pag-research ko, sa panonood ko ng mga TikTok videos nila, parang may premium quality sila pareho, pero mas maganda daw yung Mosdoom. Since, depending on sa price, it's really, quite higher kaysa dito sa bag na to. Pero for me, as a person na walang budget nung time na binili ko to, super natutuwa ako sa quality na ibinigay niya. And yeah, so ito nga yung bag, and ito yung harap niya, and also dito yung likod niya. And so, parang for me, pwede ko siyang isuot. Hindi ko na i-English yun, ha? Pwede ko siyang isuot ng nakaharap and also nakalikod. Kasi talagang sobrang okay naman niya pareho side. Also, ganito siya sa harap. And also, siguro nakita niyo na rin ito sa TikTok. Pero, yung niya, yung pang-close niya, or yung clasp niya is magnet. And yung pagka-magnet niya is naka-cover. So, hindi siya halata. And hindi magkakaroon ng chance na mapunit yung pagka-magnet niya. Since I also had my magnets na yung, I forgot ko anong tawag sa magnet na yun. Like, meron siyang pinapasok na maliit na nakaumbok lang din. Tas, pagka nakadikit siya, medyo mahirap siya tanggalin. So, may chance na mapunit yung fabric na kumakapit dun sa magnet since may ni-exert kang effort para mabuksan yung bag, and sobrang dami ko na nasirang bag dahil sa ganong klase ng magnets. So, isa yun sa mga kinonsider ko when I bought this bag kasi talagang pwede siyang tumagal yung pagka-magnet niya since naka-cover siya. And sa loob naman, actually meron siyang makakasikalan yun, parang siyang meron siyang strap. So, nakatago lang sa loob. Pero meron siyang strap, yan. And, meron siyang isang zipper pocket here. And also, pocket na leather din. Same sa quality nung leather sa labas. So, yeah. Yun yung mga nasa loob lang niya. And then, a full compartment for everything that you wanted to put. So, ganun lang siya kasimple. And also, this is not called a drawstring bag without a string. So, ito lang siya, ganyan. So, super cute niya. Like, if you don't have much things to put inside, you can put it like this. It's really stylish at some point. You're going to put your laptop inside. Hindi mo na kailangan i-pull yung string. So, it could be like this. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. And actually, I tried putting my laptop here. My laptop is 16-inch and kasha siya. And I could bring it every time na need ko siya. Since hindi naman ako everyday yung dadala ng laptop since sobrang bigat niyan, panigurado. And magkukommute ako. So, I don't think it's really practical to bring my laptop with me every day. So, every time lang na need ko siya. And I hope hindi ko siya kailanganin dahil talagang mabigat siya. Pero for sure naman, if I'm going to bring my laptop, I don't think I will be using this since magnet lang din yung yung pang-close niya. Medyo nakakatakot siya ilagay sa ganitong klase ng bag. So maybe I will be using a different bag every time na gagamitin ko siya. That's the stuff and things that I bought before the school year. And yeah. Wala naman ako iba pang isa-share sa inyo na gamit na nabili ko since wala pa naman kaming need na gamit siguro. Pero I would be creating what's inside my school bag siguro
sa orientation and also sa first day of class. And also, if ever na magamit ito as reference, meron na kayong idea kung ano yung pwede nyo dalhin or madadala nyo or kailanganin nyo dalhin sa mga days na yun. So, yun. By now, I think sa orientation, yung bag na yun yung gagamitin ko or even a smaller one lang. Pero, since magbibring ako ng lunch, I think that bag would be helpful for me. This will be the end of this video. So yeah, I'll see you guys later or tomorrow. Bye. Hey, hello, how you doing, P? And hey, hello, good evening, everyone. So yeah, earlier this day, notary ako ng ang tawag dito? Wait lang. Nakalimutan ko tawag ko. Yung sa freshman enrollment, yung sa distribution of non-fraternity or sorority, MOA or MOA. Ano siya, it is to certify na hindi ako part ng kahit anong fraternity or sorority. So, yan. Kailangan siya ipanotaryo. So, yun. Yun yung ginawa namin earlier this day. And, yeah, that's one of the updates for this vlog. So yeah, I'll see you guys later or tomorrow. Bye!